Good afternoon, ma'am. Ma'am, do you mind if I sit in front of you? Okay, ma'am. Allow me to introduce myself. I am John Versig Tapay or JD from the Medical Colleges of Northern Philippines, student first, and I am assigned to you, ma'am, to assess your health today, ma'am, regarding your health status, ma'am, that you want me to assess, ma'am. Before we start, ma'am, you can call me JD, ma'am. Can I ask your name, ma'am, for me to address you based on your liking, ma'am? So, what's your name, ma'am? Siren John. Miss Siren Joy, and Pedra. Do you want me to call you, ma'am? Siren na lang po. Okay, ma'am. Okay, Miss Siren, ma'am. Before we formally start, ma'am, can I ask if what language do you prefer for us to converse? Tagalog na lang po. Okay. So, ma'am Siren po, so ang full name po natin is Siren Joy M. Pedra, ma'am. Ano pong middle initial natin, ma'am? Pwede na selling. M, ma'am? Yeah. Okay po. Ma'am, ano pong age na natin, ma'am? 25 po. Ano pong contact number natin, ma'am? Kung sakaling may further notice po regarding your health, doon po namin kayo makakontact, ma'am. 809 65 79 46 231. Okay po, ma'am. Ano pong address natin, ma'am? I'm from Katayawan. Hello. Taga downstream po tayo, ma'am. So, ma'am, ano pong trabaho natin na pinagkakabalaan ngayon, ma'am? Ngayon po is housewife po ako. So, ma'am, married po ba ang civil status natin ngayon? Ano pong pangalan ni partner natin, ma'am, ngayon? Rainier and Bedred po. Ang ilang taon na po si Sir Rainier, ma'am? 26. Kailan po, ano pong number ni Sir Rainier din po, ma'am? In case na hindi po kayo makontak. 09 36 50 63 949. Ano pong trabaho ni Sir Rainier, ma'am? Seeker. Okay po, ma'am. Nakalimutan ko po palang tanongin, ma'am. Ano pong birthday natin, ma'am? May 20, 1999. Okay po, ma'am. So, ano pong birthday ni Sir, ma'am? January 19, 1998. Ano pong religion natin ni Mr. ma'am? Roman Catholic. Last na po, ma'am, sa information, ano po yung educational attainment po natin na natapos po? College graduate po. Kayo po ang college graduate or parehas po? Both po. So, natapos si Sir is, Marine transportation. and tayo po, ma'am. And tourism management. So, ma'am, repeat ko lang po yung information niyo at ni husband po. Okay, ma'am. So, your name, ma'am, is Siren Joy Empedad po. Middle initial is N. Tapos, si Mr. Nan po, ang name niya po is Rainier Empedad po. 25 years old po kayo, ma'am, and 26 po si Sir. Pinanganak po kayo noong May 20, 1999, ma'am, and si Sir naman po is January 18, ma'am? Or 19. 19. Sorry po, ma'am. January 19, 1998 po. Okay po, ma'am. Ang trabaho niyo po is housewife and si Sir po is seafarer. And Katayawan, Dalo, Cagayan po kayo, ma'am. Ayaw. And Roman Catholic po kayo. And nakapagtapos po kayo ng tourism management and si Sir po is marine transportation. Okay po. Yun po, ma'am. Ano po yung rason natin ng pag-visit or pagpunta po natin dito ngayon, ma'am? Nababahala po kasi ako kasi hindi po ako madalas nakakatulog. Madalas din po akong napapagod at hindi po ako regular na nakakapagpumas. Okay po. So, ma'am, ngayon po, i-assess ko po yung health niyo, ma'am. And meron po akong set ng questions dito na kailangan niyo pong sagutan at truthfully, kailangan po maging totoo po kayo. Sa akin kasi kailangan po ito sa pag-observe po ni Doc po. And then, ma'am, kailangan po yung full cooperation niyo po sa pagsagot po nito. Sabihin niyo po talaga yung nararamdaman niyo po, ma'am. Huwag po kayong mabahala kasi lahat po ng sagot niyo is si Doc lang po at ako at kayo lang po ang nakakaalam patungkol sa inyong mga nailahad patungkol po sa inyong kalusugan, ma'am. So, meron po akong set ng questions dito, ma'am. Okay lang po bang sagutan niyo po ito? Okay po. So, ma'am, ito po, yung first set ng questions po is patungkol po sa health perception and health management pattern po natin, ma'am. Dito po, ang unang tanong ko po, ma'am, if mag-start na po ako, ma'am, ang unang tanong ko po, ma'am, is paano niyo po mailalarawan o i-describe yung kalusugan niyo ngayon, ma'am?
hindi naman po malala, pero natatakot po ako na baka lumala at makakapekto po ito sa bata. Salamat po, ma'am. So, punta po tayo sa pangalawang tanong, ma'am. May sapat po ba tayo na kaalaman or knowledge po patungkol sa parental care? Or nais po natin kumuha ng impormasyon sa kung paano natin mapapamalagaan ang kalusugan nyo at ni baby po? Hindi po ako gaano kaalam tungkol diyan, kaya maaari niyo po ba akong tulungan para bigyan ng idea tungkol diyan? Sige po, ma'am. Kaya po at maaari po kayong tulungan sa kung paano niyo po mapapamalagaan ang kalusugan nyo at kasama na po si baby. So, ma'am, may nararamdaman po ba tayong iba sa unang trimester po natin, ma'am? Opo. Minsan po is hindi ako nakakatulog at saka hindi din po madalas yung pagbawas ko at lagi po akong pagod. Parang lagi po akong pagod. Yun po. At normal lang po ba yun? Yun. Yes, ma'am. Normal lang po na makapag-ranas po tayo ng constipation, ng fatigue, or ng kaunting insomnia po paminsan-minsan kapag first trimester po, ma'am. Dahil po siguro ito sa pagbabago ng diet natin or dahil po sa pagrami ng pag-intake natin ng pagkain, kaya po nakakaramdam tayo ng constipation, ma'am, at kulang tayo sa tubig. Pangalawa po sa fatigue naman po, siguro dahil sa pag-iiba ng routine natin araw-araw. Katulad na hindi araw-araw na pag-exercise, ma'am, or paglakad-lakad, or ano man. Tapos sa insomnia naman siguro medyo nababahala tayo sa health natin, medyo may agam-agam tayo sa buhay, kaya napakaisip tayo kung paano natin mapapanatili malusog si baby at kayo po. Kaya po siguro tayo nakakaranas ng ganun po paminsan-minsan. So ma'am, tapos na po yung first set of questions natin. So proceed na po tayo sa next set of questions natin, ma'am. Ito po is patungkol naman po siya sa nutrition or sa metabolism pattern po natin, ma'am. So ang first question ko po, ma'am, pwede niyo po bang sabihin sa akin yung mga eating habits po natin ngayon, ma'am? Actually, wala naman pong pagbabago nung nabuntis ako. Ilang beses din po akong kumakain sa isang araw. Siguro sa dami lang po ng kinakain ko at kung ano-ano po yung kinakain ko. So, ang kaya ko po kayong bigyan ng mga impormasyon sa kung ano ang dapat at hindi dapat kainin natin ngayon, ma'am, para kay baby at sa inyo din po ito, ma'am. Okay po. Ma'am, napansin ko na may napansin po ba kayong malaking pagbabago po sa inyong pagkain po simula nung nabuntis po kayo? Katulad nga po ng sinabi ko, wala naman po. Siguro madami lang po akong kinakain. So, sa dami at sa kung gaano tayo kadalas kumain po, no, ma'am? At sa kung anong uri ng pagkain ang kinakain. Okay po, ma'am. Thank you po. So, next question po tayo, ma'am. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung ano po yung mga kinakain niyo po sa pang-araw-araw po? Sa umaga po is hindi ko gaano kumakain ng mabibigat sa tiyan. Lalo, ang kinakain ko lang po ay biscuit at gatas. Sa tanghali naman po is 2 hanggang 1/2 na kanin na may karneng ulam at kaunting prutas po. Sa gabi naman po is moderate lang po ang aking pagkain at minsan po may midnight snack din. Okay po, ma'am. Parang tama naman po yung pagkain po natin kasi may combination po tayo ng tamang vitamins po na kailangan po natin ng katawan natin, katulad po ng carbohydrates na galing po sa kanin at ng mga proteins at fibers na galing sa ating karne at sa prutas at mga gulay po, ma'am. Okay po. So, ma'am, next question po tayo, ma'am. Ma'am, gaano po tayo kadalas at gaano po tayo karami uminom ng tubig, ma'am? Sakto lang naman po yung dami ng iniinom kong tubig at araw-araw po akong umiinom ng tubig. Okay po, ma'am, yan. Dapat stay hydrated po tayo ni baby. Ma'am. Okay po, last question na po tayo, ma'am. Meron po ba tayong any food allergies po na iniiwasan? Sa pagkakaalam ko po is wala na po. Okay po, ma'am. Thank you po. So, next set of questions na po tayo, ma'am. Okay lang po ba na tumuloy tayo? Meron po ba kayong kailangan? Wala naman po, ma'am. So, ma'am, itong next set of questions po is patungkol po siya sa elimination pattern po natin ngayon, ma'am. Ma'am, itong first question ko po is, may napansin po ba tayong pagbabago po sa pagdumi or sa pag-ihi po natin, ma'am? Sa pag-ihi ko po is madami po akong iniihi at saka madalas din po akong umiihi. Sa pagbabawas naman po is nahihirapan po ako. Okay po, ma'am. Normal lang po na nakakaramdam tayo ng ganitong pagbabago, lalo na po at nasa first trimester po tayo ng pagbubuntis natin, ma'am. So, next question po pala tayo, ma'am. Nakakaranas po ba tayo ng parang pagod tayo pagkatapos po ng pag-ihi o ng pagbawas po natin? Kapag
nahihirapan po akong magbawas is napapagod po ako. Pero pag umiihi po tayo, ma'am. Hindi naman. Okay po, ma'am. Thank you po. Next and last question po patungkol po sa elimination pattern natin, ma'am. May nararamdaman po ba tayong kakaibang hirap sa pag-ihi or sa pagdumi po natin? Wala naman po akong nararamdaman na hirap sa yun lang po sa pagbabawas is medyo nahihirapan po. Okay po, ma'am. So, okay po, ma'am. Next set of questions na po tayo. Patungkol naman po ito sa activity and exercise pattern po natin. So, sa first question ko po, ma'am, paano niyo po mailalarawan or ma-describe yung physical activities po natin at mga pag-exercise po natin sa ngayon po, sa kasalukuyan po, ma'am? Masasabi ko po na paminsan-minsan is tinatry ko pong maging active, pero hindi po akong sigurado kung safe po ba ito sa yung ginagawa ko. Okay po, ma'am. Ma'am, mainam po na mag-exercise po tayo para po tayo kay baby at sa inyo din po. Pero kung hindi po tayo sigurado na tama at ligtas ang ating ginagawa po, mas mainam po na mag-search po tayo or magpakonsulta kung ano po yung tama at mga dapat gawin na pag-e-ehersisyo po para sa inyo po ni baby para iwas po sa mga disgrasya or mga ayaw na pangyayari na maganap po sa inyo, ma'am. Okay po, ma'am, next question po tayo. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung ano po itong mga physical activities o mga exercise na ginagawa po natin? Mga simple lang po yung ginagawa ko, like walking, ganun, since mabilis po ako mapagod. Okay po, ma'am. Last question na po tayo patungkol po sa physical activity and exercise pattern mo. Ma'am, dito po ba kapag nag-exercise po tayo or nag-physical activities po tayo, ma'am, or kahit hindi po natin ginagawa yung mga itong aktibidad po, ma'am, nakakaramdam po ba kayo ng kakaiba po sa health niyo po or sa physical body niyo po, ma'am? Wala naman po akong nararamdamang kakaiba. Sadyang madalas lang po akong mapagod ngayon. Okay po, ma'am. So, next set of questions na tayo, ma'am. Patungkol po ito sa cognition and perception pattern po. Dito po parang itetest ko lang po or titignan ko lang po yung pag-iisip po natin patungkol po sa bagay-bagay sa kapaligiran po natin ngayon, ma'am. Parang sabihin na natin icebreaker po ito, ma'am. So, first question ko po, ma'am, is alam niyo po ba kung nasaan tayo ngayon, ma'am? Opo, nasa Cagayan Medical Center po ako ngayon. Okay po, ma'am. Good po yan, ma'am. Next po is, ma'am, maaari niyo po bang sabihin kung ano pong oras ngayon, ma'am? Alas 5 na po ng hapon ngayon. Okay. Ma'am, kilala niyo po ba ito, kung kilala niyo po ba ito, ma'am? Kung kilala niyo po, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung sino po ito at saan niyo po siya nakita, ma'am? Si Ann Curtis po at napapanood ko po siya sa It's Showtime. Okay po, ma'am. Very good. Idol niyo po ba siya, ma'am? Okay. Sige po, ma'am. So, next question po tayo, ma'am. Simula po nung nagbuntis po ba tayo, may mga pagpapawag ko pa sa pantinig, pang-amoy, paningin, pandama, or panlasa po natin, ma'am? Wala naman po. So, ma'am, parang okay naman po yung senses natin sa katawan po. Okay po, ma'am. Last question na po ito, ma'am. Ma'am, nahihirapan po ba kayong mag-decision making or mag-decision po simula nung nabuntis po tayo, ma'am? Hindi naman po. Good po yan, ma'am. So, ma'am, next set of questions naman po tayo. Patungkol po ito sa pagtulog po or pag-rest po natin paminsan-minsan. So, sa first question ko po is, kamusta na po ang pagtulog niyo? Yun nga po, hindi po ako nakakatulog. Okay po. Normal lang po talaga, ma'am, lalo na po kasi nasa first trimester po tayo ng pagbubuntis po tayo. Siguro dahil may agam-agam, pag-aalala po tayo kay baby po, no po? Kasi yung mga first time po natin, di ba? Okay po. Next question po natin is, ma'am, paano naman po tayo nagre-rest at ano po yung mga pamamaraan po ng ginagawa natin? Kapag feeling ko ba na napapagod ako is umuupo-upo ako or humihiga at umiidlip din. Tama po, ma'am, yan. Kapag napapagod po tayo, mas mainam po na mag-rest tayo, ma'am, or magpahinga tayo, tulad po ng ginawa nyo na umihidlit po kayo, ma'am. So, next question and last question na po ito, patungkol sa rest and sleep pattern po natin, ma'am. Minsan po ba, kailangan nyong pakalmahin yung sarili nyo? Kung oo po ang sagot natin, ma'am, paano nyo po pinapakalma yung sarili nyo po at ano po yung mga paraan na ginagawa nyo po? Opo, minsan kapag di din po ako okay is kailangan ko pong pakalmahin yung sarili ko. Kapag papakalmahin ko po yung sarili ko is nagpa-practice po ako ng deep breathing. Ang galing nyo naman po, ma'am. Alam nyo po kung paano at ano po yung tamang gawin na kapag kumakalma po tayo. Kasi ang pinaka-tama po at pinaka
madaling gawin po is yung pagpa-practice or paggawa ng deep breathing po. So ma'am, next set of questions ulit po tayo. Ma'am, okay lang po ba yun? Or masyado po kung mabilis? Kailangan po mong uminom ng tubig or umihi po, ma'am? Hindi po, sakto lang. Ma'am? Okay lang po ba na nakaganito ako since medyo sumasakit po yung ulo ko? Ma'am, kailangan niyo po ba ng tubig, ma'am, or anything na gamot, ma'am? Or ano pong kailangan natin, ma'am? Hindi, okay lang po. Sige po, ma'am. Ma'am, so sa next set of questions po natin, ma'am, is ito po is patungkol po siya sa self-perception and self-concept pattern po, ma'am. So dito po, kaunti na lang po yung mga tanungan ko dito, ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Okay po. Okay, ma'am, sa unang tanong ko po is ano po yung nafe-feel natin at ano po yung naiisip natin para sa sabi natin ngayon, ma'am? Medyo kabado po ako para sa sarili ko, lalo na po kasi first time ko po itong pagbubuntis at siguro tinitignan ko yung ngayon yung sarili ko bilang isang magiging ina at nagpupumilit na makibagay sa mga pagbabago at hamon ng pagbubuntis habang tinutuon ko ang aking pansin sa kalusugan at kaligtasan ng aking anak. Okay po, ma'am. Normal lang po yan. So, ma'am, nagsa-self-care po ba tayo? Kung oo po, paano po? Opo, inaalagaan ko po yung sarili ko, lalo na't buntis ako ngayon. Sinusubukan ko rin alagaan ang aking nutrisyon, tiyakin na kumain ng mga balanseng pagkain at pag-inom ng sapat na tubig. Okay po. So, ma'am, tapos na po tayo din. So, next set of question na po tayo. This patungkol po ito sa roles and relationship pattern po natin, ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Okay po, ma'am. Nakatira po ba kayo mag-isa or kasama niyo po si Mr. sa bahay po, ma'am? Kasama ko po yung asawa ko. Meron po tayong mga kaibigan or kakilala po. Kung meron po, pwede niyo po bang ilarawan yung closeness niyo po o yung relationship niyo po sa kanila? Meron po akong mga kaibigan, sobrang pinagkakatiwalaan ko po sila sir at syempre pag down na down po ako is sila po yung nilalapitan ko kapag may kailangan ako. Okay po. Ma'am, meron po ba tayong pwedeng mai-contact po in case of emergency po? Meron naman po yung asawa ko at yung mga magulang ko po. Okay po. Ma'am, hindi niyo po nabigay sa akin yung number ni parents niyo po. Pwede ko po kunin after ng interview, ma'am? Sige po. So ma'am, proceed po tayo sa next set of questions po. Ito po is patungkol naman po ito sa sexuality and reproduction pattern po, ma'am. Please comfortable po ba kayo pag-usapan yung mga itong topic, ma'am? Okay po, ma'am. Kung proceed na po ako sa unang question ko po, ma'am. Kung hindi niyo po mamasamain, ma'am, ang unang tanong ko po is, ma'am, kailan po yung huling regla po natin, ma'am? December 23, 2023 po. Okay po. Ma'am, nung nakipagtalik po tayo kay asawa or kay boyfriend po, gising po ba tayo nun, ma'am? Opo. Kung gising po tayo, pagpaplano po ba kay baby is naplano niyo po ng maigi or napapag-uusapan niyo na po habang paglipas ng mga araw po or nagulat po tayo? Hindi naman po actually naplano na po namin pero hindi po namin inaasahan na ganito po kami. Intindihan ko po, ma'am. Kaya siguro kailangan po natin kaunting impormasyon, ma'am, kasi nga hindi siya ganun kaplanado na ganitong oras niyo siya makukuha, na ganitong age niyo siya makukuha, ma'am, di ba? At saka first time ma'am po tayo dito. Okay po, ma'am. So, nasa last set of questions na po tayo, ma'am. And thank you po kasi nakikooperate po kayo hanggang sa huli pa, ma'am. So, ito pong last set of questions is patungkol po sa values and beliefs niyo po, ma'am. Okay lang po ba na dinidiscuss natin yung itong matter po? Okay lang po. So, ang first question ko po, ma'am, meron po bang mga pinagbabawal na kailangan kong hindi i-violate sa paniniwala niyo po na kailangan po nating malalang dalawa, ma'am? Wala naman po. Okay po, ma'am. So, kung gayon po, ma'am, nagtatik po ba kayo ng any herbal medicine or mga alternative medicine po kapag nagkakasakit po kayo during your pregnancy, ma'am? Opo, kasi yung nanay ko po is sobrang madaming paniniwala pagdating sa mga sakit at may mga pinapayag siya sa akin, ngunit hindi ako aware kung anong meron din minsan. Okay po. So ma'am, doon na po nagtatapos yung interview po natin, ma'am, patungkol po sa health niyo, ma'am. Itong set of questions po natin, ma'am, is wag po kayong mabahala kasi ako, si Doc at si kayo lang po ang may nakakalam sa ganitong pinag-usapan po natin, ma'am. So, i-refer ko na po ito kay Doc and I will notice you, ma'am, kapag meron na po siyang sinabi pa tungkol po sa inyong health po, ma'am. Ma'am, kukontakin ko na lang po kayo sa number niyo po. So, yung number niyo po, ma'am, sa Irene is 0965
0917946231 po. Kung in case of emergency ma'am, number po ni Mr. or number ni parents po ang pwede kong tawagan. Ma'am, pwede po makuha yung number ni parents. 0992-95-218. Okay. Okay po ma'am. So ang number po ni Mr. is 0936-5063-949 po. Ang number naman po ni parents natin is 0992-953-2518 po. Okay po ma'am. Yun na po tayo nagtatapos ma'am. Salamat po sa pag-cooperate po ng buong buo, pagbibigay niyo po ng tiwala sa akin bilang student nurse po. I-refer ko na lang po kayo kay Doc, and don't worry po ma'am, your privacy will be rest assured po ma'am. I hope natulungan ko po kayo ma'am. Natulungan ko po ba kayo ma'am? Okay po ma'am. Sana nabigyan ko po kayo ng mga sapat na informasyon. Don't worry ma'am, I will notice you as soon as possible po na nagbigay na po si Doc sa akin ng ano pong mga dapat gawin po sa inyo ma'am. Salamat po sa pagpunta mo, and salamat po. Sana bumalik po kayo ulit ma'am. Thank you po. Thank you po.